Ganito dinurog ni Edward ang Twisted Minds gamit ang Lapu-Lapu. Pagka-pick pa nga lang ng Lapu, napangiti na agad si Edward. Sobrang comfort hero niya kasi to. Sa early game pa nga lang, alam na agad ni Edward kung sino ba talaga ang target niya, si MP the King. Para madaling masecure ni Demon Kite ang objective at mapunish ang early game ng isang YSS. Sa second turtle naman tayo. Tignan niyo yung gagawin ni Edward. Nakita niya na si Lanzo at Kaloy, pero nag-ultimate pa rin siya sa bush. Bakit? Para mahanap kung ko-contest yung YSS at yun ang tatargetin niya o tatauhin niya. At dito nga ako humanga kay Edward na kahit na nasasaktan na siya, tinitiis lang talaga niya. Nag-aantay talaga siya ng tamang tao. Nya! At nung nakita niya na nga dito yung YSS na wala ng dodge, hindi na nagdalawang isip si Edward. Nag-ultimate in na talaga siya. Kaya sure pick up talaga. Ang galing mo mag-TS, Edward! Pumunta naman tayo sa tips and tricks. Sa laning o bago mag-team fight, pwede kang magpa-stack sa mga jungle monster. Bakit? Para ma-maximize mo yung passive mo na magkakaroon ka ng shield. May advantage ka na agad sa team fight bago pa mag-start. At hindi lang pala yung passive ang minamaximize mo, pati na din yung war axe mo. Kasi every time na umaatake ka dito, nagkakaroon to ng stack na umaabot hanggang 6 stacks. Mapapakinabangan mo to kapag dumating na ang team fight. Pangalawang tips ko naman sa inyo, kapag naka-ultimate ka, i-maximize mo yung first skill mo. Pwede mo tong iamba sa kalaban para kunwari mag-flip-flicker ka. Ang pinaka-base scenario nun, mapa-flicker mo rin yung kalaban mo kapag mahilig siyang mag-overthink. At kung pinanood mo nga yung ginagawa ni Edward, for sure may napansin ka. At yun ang itatanong ko sa'yo. Bakit nag-u-ultimate agad si Edward? Tama, nang so-zone siya. Ano pa yung isa? Tama, nag-u-ultimate agad si Edward hindi lang para mang-zone. Tatlo kasi ang minamaximize mo kapag nag-u-ultimate ka agad kay Lapu. Number 1, nazo-zone mo ang kalaban. Number 2, namamaximize mo yung cooldown ng ultimate ni Lapu. Mabilis lang kasi to. Number 3, ang tinatawag ko na set mode. Dahil nga naka-ultimate ka na kay Lapu, magkakaroon ka na first skill na stun na pwede mo gamitin pang set sa kalaban. Panoorin mo tong ginawa ni Edward. 13 minutes and 24 seconds unang nag-ultimate si Edward, pero wala siyang ginamit na skill. Ang ginawa niya, nag-antay siya ng tamang timing. Sa 13 minutes and 32 seconds, nakita niya na magkakadikit ang apat. Dahil nga naka-ultimate na agad si Edward, nagulat na yung kalaban na may stun na siya tapos flicker. Set talaga yung apat. Dahilan yun para matapos nila yung game. At sa sobrang ganda nga na ginawa ni Edward, pati siya, inacting niya na yung ginawa niya as Lapu. Grabe to si Edward. Isa nga to sa pinakamalakas maglapu. Ito nga pala ang item pattern na ginawa niya. Boots muna, tapos nag-War Axe. After ng War Axe, binuo niya na yung top boots, Blood Wings, Oracle, Dominance Eyes. Di na nakumpleto yung 6 items kasi natapos na. Pero huhulaan ko na lang para sa inyo. Ang isa pang magandang i-item kay Lapu, Antique Keras. Kung masakit naman yung mage ng kalaban, pwede kang mag-Athena Shield pa. Sa emblem naman tayo. Fighter emblem ang ginamit ni Edward. Agility, Festival of Blood, tapos Brave Smite. Pang sustain sa laning at team fight. At yun lang, gamitin mo na tong si Lapu-Lapu bago pa ulit ma-autoban sa RG para nga lagi kang updated sa mga hero na nagiging meta. Huwag mo kalimutan mag-follow. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.